Lorna, baka naman pwede mong hinaan yung boses mo. Rinig na rinig sa kabilang bahay. Eh ano ngayon? Totoo naman ang sinasabi ko. Nakakatakot ang postura ng bagong lipat niya sa harap ng bahay natin. Ang lungkot-lungkot pa na mukha na akala mo namatay yan. Parang may tinatagong sikreto. Hindi lahat ng tahimik may tinatago. Baka nahihiya lang. Hay nako, tumigil ka nga dyan, Marco. Sa mga tahimik ako madalas nagdududa. Tahimik lang si Marco habang pinupunasan ng mesa. Sa loob ng bahay nila, laging si Lorna ang maingay. Kung hindi pinupuna ang kapitbahay, siya ang pinupuna. Sanay na siya ngunit minsan ay napapaisip siya kung kailan pa ba naging gano'n ang asawa niya. Noon magaan naman itong kausap at masayahin. Ngayon, tila lahat ng tao ay may mali sa paningin nito. Nang sumilip siya sa bintana, natanaw niya ang bagong lipat. Isang dalagang nakaputing bestida. Bitbit ang mga kahon at may marahan na galaw. May kakaibang katahimikan sa bawat kilos nito na parang sinasadyang wag mag-ingay. Nakatungo lang ito habang ipinapasok ang mga gamit sa loob ng bahay. Ayan o, tignan mo. Ni hindi tumitingin sa paligid. Aba, parang ayaw makihalubilo. Kaya mo na, hindi naman natin siya kilala eh. Eh yun nga, hindi natin kilala. Baka nga kaya lumipat dito may tinatakbuhan. Pinili ni Marco na wag na lang sumagot. Dumungaw lang siya at pinanood ang dalaga. Napansin niyang walang kasama. Walang tumutulong kahit mukhang mabigat ang dala nito. Naisip niyang lumapit, ngunit nauna na si Lorna na may ngiti sa labi na alam niyang hindi totoo. Bagong lipat ka, no? Ako nga pala si Lorna. Magkaharap lang ang bahay natin. Oo. Ako po si Clarissa. Clarissa? Maganda ang pangalan mo, ah. Naku, kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako, ha? Sige po, salamat. Tahimik si Clarissa ngunit magalang. Nakayuko at mahina ang boses na parang laging nag-iingat. Habang nag-uusap ang dalawa, nakamasid lang si Marco. Hindi niya alam kung bakit ngunit kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi takot kundi parang awa. Ang dalaga ay parang banyaga sa sariling tahanan na binili. Parang may dalang bigat na hindi sinasabi. Pagbalik ni Lorna sa bahay, agad itong nagsalita. Ewan ko ba, Marco? Mabait nga siguro, pero parang may kakaiba. Ang lamig ng mga mata niya. Ha? O baka naman ikaw lang ang malamig dyan, Lorna. Umirap lang si Lorna at tumalikod. Lumipas ang mga araw, dahil walang trabaho si Marco ay lagi siyang nasa bahay. Nakikita niya kapag dumaraan si Clarissa tuwing umaga. Laging nakaputing bestida at may bitbit na bayong at bumibili ng gulay sa talipapa. Hindi ito nagsasalita ng walang dahilan, subalit laging magalang sa mga tao. Napansin din ni Marco kung paano ito iniiwasan ng iba. Kapag dumadaan si Clarissa, biglang natatahimik ang mga nagkukwentuhan. Pagkalampas naman, muli silang magbubulungan. Isang hapon habang nag-aayos si Marco ng bubong, narinig niya si Lorna at ang kaibigan nitong si Grace. Ang sabi ni Aling Bebang, may nakakita raw kay Clarissa na may hawak na kandila kagabi. 12:00 ng gabi daw yun. Nako, baka mambabarang talaga. Kaya siguro tahimik. Baka nagpaplano ng kung ano. Kung ako sa'yo, Lorna, ha, huwag ka masyadong lalapit sa kanya. Hindi ako natatakot, no? Ako pa. Napailing si Marco. Sa isip-isip niya, puro haka-haka lang naman yun. Subalit alam niya rin kung gaano kabilis kumalat ang tsismis sa baryo nila. Kinabukasan, habang nagdidilig siya ng halaman, nakita niyang muli si Clarissa. May dala itong mga tuyong dahon at bote ng langis. Lumapit ito sa bakod at ngumiti. Magandang umaga po. Maganda umaga rin. May ginagawa ka bang gamot? Opo, galing po sa nanay ko. Manggagamot po siya noon, ipinagpatuloy ko lang. Kaya pala ang dami mong tanim na halaman sa bakuran mo eh. Ngumiti si Clarissa. Sandali namang natahimik si Marco dahil hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. May kakaibang katahimikan sa paligid kapag naroon ang babae.
Hindi ito nakakailang ngunit malalim na parang pinipilit kang makiramdam. Pag-uwi ni Lorna, agad nitong napansin ang kausap ni Marco. Aba, mukhang nagkakatuwaan na kayo ng kapitbahay natin ah. Nagkakatuwaan agad. Nagbatian lang kami ni Lorna. Hindi mo pa kilala yung mga ganyan tahimik. Huwag ka masyadong kumpiyansa. Ngumiti lang si Marco. Sa halip na sagutin ay pumasok na lang siya sa bahay. Mas pinili na lang niya ang manahimik kaysa makipagtalo. Sa mga sumunod na araw, mas dumala sa mga bulong sa baryo. May nagsasabing may naririnig na orasyon mula sa bahay ni Clarissa. May nakakita raw na nagsusunog siya ng papel. Ang ilan, nagsasabing nakita nila itong nakatingin sa buwan habang may binibigkas na kakaibang salita. Si Lorna naman, palaging may dagdag sa bawat kwento. Ewan ko ba, siguro nga totoo. Yung aura niya pa lang, nakakatindig balahibo na. Minsan ay napapailing na lang si Marco habang pinapanood ang asawa. Nakaupo ito sa balkonahe kasama si Grace at panay ang tawanan nila habang pinag-uusapan ng kapitbahay. Kung minsan ay gusto niyang pagsabihan si Lornang tumigil na, subalit alam niyang mauuwi lang sa sigawan. Isang gabi, habang nagliligpit siya ng mga labahin, napansin niyang may ilaw sa bahay ni Clarissa. May liwanag ng kandila. Narinig niya itong nagsasalita ngunit hindi malinaw. Para bang dasal. Pinanood niya ito ng ilang sandali, saka siya pumasok sa bahay. Si Lorna naman ay nakahiga na at nakapikit. Hindi na lamang niya sinabi ang nakita niya at baka mas lalo pang madagdagan ang pagdududa ni Lorna. Hanggang isang araw, Lorna, baka naman pwedeng itigil mo na yung pagbanggit at pagpuna-puna dyan sa kapitbahay. Parang araw-araw na lang siya ang topic mo eh. Anong gusto mong pag-usapan? Yung dalagang hindi marunong umiti? Aba, nakakainis kaya yun, Marco. Sa tuwing dadaan ako parang wala lang. Pero pag ikaw, ayun, ang lambing ng ngiti. Hindi mo ba napapansin? Hindi na sumagot si Marco. Tinuloy na lang niya ang pagkukumpuni ng sirang upuan sa sala. Alam niyang kahit anong paliwanag, walang papasok sa isip ni Lorna kapag nagsimula na itong magduda. Subalit hindi rin niya maitatanggi na napapansin niya nga rin yun. Si Clarissa ay laging marahang ngumiti sa kanya. Parang paggalang lang at walang halong mali siya. Ngunit sa paningin ni Lorna, sapat na yon para mag-apoy ang selos at panghusga. Paglabas niya sa bakuran, nakita niyang si Clarissa ay abala sa pagtatanim ng mga bagong halaman sa gilid ng bakod. Tahimik at nakatuon sa ginagawa, hindi ito namamansin. Ang hangin ay mabango, amoy tanglad at dahon ng sambong. Subalit bago pa siya makabati ay biglang sumulpot si Lorna bitbit ang walis tingting at may pilit ng ngiti sa labi. Magandang umaga, Clarissa. Ang sipag mo naman, ang dami mong tanim. Pero teka, bakit puro dahon? Wala ka bang bulaklak dyan? Nakakalungkot tingnan kung puro berde lang. May ilang bulaklak po sa likod. Mas mahilig po kasi ako sa halamang gamot. Halamang gamot? Ay, ganun ba? Kaya pala palagi kang may mga bote dyan sa may bintana mo. Akala ko nga nagtitinda ka ng mga pabango eh. Ngumiti lang si Clarissa, yung tipid ng ngiti na parang ayaw na lang magsalita. Subalit si Lorna ay hindi pa rin natapos. Bakit mag-isa ka lang dyan sa bahay? Wala ka bang asawa o kamag-anak man lang? Wala po. Ako lang po talaga. Nako, kaya siguro tahimik ka. Baka may pinagdadaanan ka, no? Siguro po. Pero okay lang naman po ako. Basta kung may kailangan ka, sabihin mo lang ha. Marami naman tayong kapitbahay dito. Basta marunong ka lang makihalubilo. Pag-alis ni Clarissa, ngumiti si Lorna saka pumasok sa bahay. Ayan, nakita mo, Marco? Ako pa ang bumati, pero minsan, hindi man lang tumingin ng diretsyo. Kung hindi bastos yun, ewan ko na lang. Para bang dinadahan-dahan akong insultuhin sa harap mo. Hindi lahat ng tahimik bastos, Lorna. Hindi mo rin alam ang pinagdaraanan niya. Aba, pinagtatanggol mo na naman.
Hindi mo naman kilala yun pero bakit parang alam na alam mo na yung ugali niya? Umiling na lang si Marco. Pinili niyang lumabas na lang. Sa labas ng bahay ay tanaw niya ang mga kapitbahay na nag-uumpukan sa ilalim ng punong mangga. Si Grace, si Aling Bebang at ilang kababaihan. Sa gitna ng kwentuhan, rinig niya ang pangalan ni Clarissa. Sinasabi ko na nga ba may kakaiba talaga sa babaeng yun. O, di ba? Naisip ko na nga rin yan. Hindi lang ako nakakapansin. At saka, di ba, bakit puro halamang gamot ang tinatanim? Baka hindi gamot ang gamit niyan, kundi sumpa. Nagtawanan sila. Yung tawa ni Lorna ay malakas at may halong panunuya. Yung klase ng tawang nakakainis pakinggan. Si Marco naman, mula sa bintana ay pinakiramdaman ng lahat. Para siyang nakakulong sa pagitan ng dalawang boses. Ang boses ng rason sa utak niya at ang boses ng tsismi sa paligid. Alam niyang mali ngunit mahirap ng pigilan. Ang baryo nila, kapag may bagong mukha ay laging may bagong kwento. Kinagabihan, habang kumakain sila ay biglang nagsalita si Lorna. Marco, kanina nakita ko yung Clarissa. Bumili ng manok kay Aling Bebang. Pero hindi niya kinatay. Alam mo bang pinakawalan lang niya sa bakuran niya at kinuha mga balahibo sa buntot? Sinong matino ang gagawa nun? Baka gusto lang alagaan. Hay nako, baka ginagamit niya yung balahibo ng manok para sa mga dasal-dasal niya. Baka may ginagawang orasyon. Uy Lorna, tumigil ka nga. Puro haka-haka lang yan. Hindi lahat ng haka-haka walang basihan. Kung minsan totoo rin yun, no? Hindi umimik si Marco. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang asawa ay napansin niyang iba talaga ito. Matatalim na ang tingin at kahit walang nangyayari, laging may galit sa boses. Para bang araw-araw na lang ay may kaaway. Kinabukasan, bumisita si Grace. Abala sila ni Lorna sa balkonahe. Nagkakape at nagkukwentuhan. Si Marco naman ay nasa loob ngunit dinig ang bawat salita nila. Totoo nga raw na may mga bote sa ilalim ng hagdan ni Clarissa. Nakita ni Aling Ditas nung pinahiram niya ng timba. Sinasabi ko na nga ba kung wala siyang tinatago, bakit siya maglalagay ng kung ano-anong bote sa ilalim ng hagdan? At saka kung ordinaryong langis lang yun bakit hindi sa kusina? At isa pa, alam mo bang minsan, yung aso ni Aling Bebang, bigla na lang kahul ng kahul sa bahay ni Clarissa. Tapos kinabukasan, wala na. Patay. Ano? Patay? Naku, Lorna, baka nga totoo. Kaya nga sabi ko, wag tayo masyado maging kampante. Baka isang araw pati tayo. Wag naman sana. Nagkatawanan silang muli. Yung tawang may takot ngunit mas malakas ang intriga. Si Marco ay nakaupo lang sa sulok at nagpipigil. Pinilit niyang umunawa, ngunit sa totoo lang ay nagsisimula na siyang mapagod. Hindi lang sa ingay kundi sa paulit-ulit na kasinungalingan na nagmumula mismo sa bahay nila. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng bubong ay napansin niya si Clarissang nagwawali sa labas ng bakuran. Tahimik gaya ng dati, ngunit may kakaibang lungkot sa mukha nito. Yung parang pagod na hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ni Lorna. Sumisigaw ito mula sa kabilang bakuran. Clarissa, nako, gusto ko lang sabihin baka gusto mong sumali sa bingo mamaya sa plaza para makihalubilo ka naman. Sayang kasi ang ganda mo kung sa bahay ka lang nakakulong. Salamat po pero gusto ko po sanang magpahinga na lang. Ay, ganun ba? Sayang naman. Teka, baka naman may iniiwasan ka lang sa plaza. Wala po. Gusto ko lang po ng tahimik na gabi. Tahimik na gabi? Aba, parang ang lalim ng ibig mo sabihin Nagtawa na ng mga kapitbahay na nakarinig. Si Marco ay napabuntong hininga na lang. Hindi na niya matiis. Pag uwi ni Lorna sa bahay ay agad siyang nagsalita. Lorna, sobra ka na. Hindi mo kailangan pahiyain ng tao sa harap ng lahat. Anong sobra? Nagbibiro lang naman ako Hindi lahat ng biro nakakatawa. Minsan nakakahiya na. Hayaan mo nga ako. Kung ayaw niyang mapuna, edi sana sumasagot siya. Yung mga ganyang tahimik, naku,
kunwari inosente, pero sa loob, kung ano-ano mga pinaplano niyan. Tinitigan ni Marco ang asawa. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, ngayon lang niya nakita si Lornang ganito. Mapanlait, mapagmataas at tila nasisiyahan kapag may nasasaktan. At sa gabing yun, habang natutulog si Lorna ay nakatingin lang siya sa kisame. Iniisip kung bakit parang unti-unting nagiging ibang tao ang asawa niya. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang misteryosang kapitbahay ba nila o ang pagbabago ng babaeng mahal niya. Hanggang isang umaga. Oh, Lorna, aga mo nagising. Ayos ka lang ba? Marco, parang ang bigat ng ulo ko. At itong leeg ko, ang sakit. Nilapitan agad ni Marco ang asawa. Namumutla ito at pawis na pawis. Mahigpit ang hawak sa kanyang leeg. Saan banda masakit? Dito sa may ilalim eh, parang may matigas. Parang may bukol. Pero, Marco, iba yung sakit. Hindi lang parang namamaga. Parang may kumikilos sa loob. Napatigil si Marco. Nagsimulang tumiga sa mga daliri niya sa pagkakahawak sa balikat ni Lorna. Nang hinaplos niya ang batok nito, naramdaman niyang may umumbok nga. Mainit, matigas, at parang may bahagyang paggalaw sa ilalim ng balat. Nanlamig siya dahil doon. Baka nalamigan ka lang. Magpahinga ka na muna. Hindi ito pangkaraniwan, Marco. Nararamdaman ko may gumagalaw sa loob. Parang may kumakalmot. Napaatras siya dahil doon. Nakita niyang nanginginig ang labi ng asawa at halos mangiyak-iyak. Pinilit niyang maging kalmado kahit malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sige, magbibihis tayo. Pupunta tayo sa doktor ngayon din. Maagang dinala ni Marco si Lorna sa klinika sa bayan. Pagkarating nila ron, sinuri agad ng doktor ang lalamunan, leeg at ulo ni Lorna. Kinuhanan din ito ng dugo. Ilang minuto lang ang lumipas at lumabas na ang mga resulta. Normal naman ang lahat. Walang nakitang impeksyon, wala ring kakaibang bukol, at walang dahilan ng pamamaga. Sinabi ng doktor na baka stress lang siya o simpleng pamamaga lang ng lalamunan. Binigyan sila ng gamot at pinayuhang magpahinga. Tahimik lang si Marco habang naglalakad palabas ng klinika. Hindi siya makatingin sa asawa sa pagkakataong yun. Sa isip-isip niya, kung stress lang yun, bakit parang may ibang lamig na dumadaloy sa balat ni Lorna kanina? Bakit parang gumagalaw talaga at merong kung ano sa loob nito? Nang nasa tricycle na pauwi, nakasandal si Lorna sa balikat niya. Subalit ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Marco, sinabi ng doktor normal daw, di ba? Oo, normal naman daw lahat. Eh bakit ganito? Bakit parang pakiramdam ko may kumikilos pa rin sa loob? Baka epekto lang ng takot, Lorna. Huwag mo munang isipin yan. Hindi, Marco. Hindi ito guni-guni ko lang. Ramdam ko talaga. Parang may buhay sa loob ng leeg ko. Napalunok si Marco. Gusto niyang sabihing imposible yun, ngunit papano kung totoo nga? Papano kung may hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor? Pagdating nila sa bahay, inalalayan niya si Lorna sa kama. Pinunasan niya ng tuwalya ang pawis nito at nang bahagya na itong nakaidlip, naupo muna siya sa gilid. Malamig ang simoy ng hangin at hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang biglang mapabalikwas na si Lorna. Marco! Ang sakit! Nagulat siya. Umangat ang leeg ni Lorna, para bang may gustong kumawala sa loob. Ang balat nito ay kumikintab sa pawis at sa ilalim ay may aninong gumagalaw na mabilis. Paikot at parang may gumagapang na insekto sa loob ng laman. Lorna, sandali lang. Kumalma ka muna. Hindi ko kaya.
Parang may nginangat-ngat sa loob. Marco, tulungan mo ako. Umiiyak ito at sa bawat iyak ay parang may mahinang tunog na kaluskos na lumalabas sa lalamunan nito. Napaatras si Marco na nanginginig ang kamay. Lorna, huwag kang gagalaw. Magpahinga ka lang. Tulungan mo ko, Marco. Tulungan mo ko. Humawak ito sa braso niya ng mahigpit. Nanginginig at malamig ang kamay. Nang tumigil ito sa pagdaing, napansin ni Marco ang maninipis na ugat na lumitaw sa leeg nito. Mga iilang linya na parang gumagapang pataas. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Lumuhod siya at niyakap ang asawa. Tana, Lorna. Lalabanan natin to. Hindi mo ako naiintindihan, Marco. Hindi sakit to. Anong ibig mo sabihin? Si Clarissa, siya to. Siya ang dahilan. Napatigil si Marco. Tumayo siya at tumitig sa asawa. Huwag mo nga sabihin yan. Wala siyang ginagawa sa atin. Anong wala? Hindi mo ba nakikita, Marco? Simula nang dumating siya, nagkagulo na ang lahat. Ako yung pinili niya saktan. Siguro dahil binunyag ko kung sino talaga siya. Lorna, hindi mo alam ang sinasabi mo. Nakikita ko siya gabi-gabi sa bintana. Lagi siyang may kandila. Lagi may binubulong. Tapos nitong umaga bigla na lang sumakit ang leg ko. Ano pa ba ang kailangan mong pruweba? Lumapit siya kay Lorna. Hawak niya ang balikat nito. Ngunit biglang sinampal siya ng asawa. Hindi dahil sa galit kundi sa takot. Huwag mong ipagtanggol ang babaeng yan. Hindi mo ba nararamdaman? Nilalaso niya ang isip mo, Marco. Gusto niya akong mawala. Lorna! Siya ang mambabarang. Siya ang salot sa baryo nila. Kaya nga siguro siya lumipat dito, di ba? Hinampas nito ang unan. Napasigaw at humagulgol. Ang boses nito ay basag, puno ng puot. Sa isang iglap ay napagtanto ni Marco na ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang parehong Lorna na kilala niya. Ang dating masayahin at maingay, ngayon ay parang puno ng puot at takot. Tila pinaniniwalaan nito ang lahat ng sariling haka-haka. Naupo siya sa gilid ng kama ng tahimik. Tinitigan niya ang asawa habang umiiyak at hawak ang sariling leeg na patuloy na namamaga. At sa labas ng bahay, may marahang ihip ng hangin. Mula sa bintana ay natanaw niyang nakasindi muli ang kandila sa bahay ni Clarissa. Si Clarissa ay nakaupo sa harap ng altar, nakapikit at marahang gumagalaw ang labi. Hindi niya marinig ang sinasabi nito. Ngunit sa loob-loob ni Marco, may namumuong takot hindi sa kapitbahay, kundi sa sarili niyang tanong. Paano kung tama si Lorna? Ngunit sa kabilang banda, may isa pang tinig sa isipan niya na mas malakas, mas makatotohanan. Paano kung hindi si Clarissa ang may kasalanan, kundi si Lorna mismo ang nagdadala ng sumpa sa sarili niya? Lumapit siya sa kama. Inayos ang kumot at marahang hinaplos ang buhok ng asawa. Mainit pa rin ang balat nito ngunit nanginginig. Matulog ka na, Lorna. Bukas, baka maging maayos na ang pakiramdam mo. Ngunit kahit ipinikit ni Lorna ang mga mata, ay patuloy pa rin ang mahinang pag-ungol dahil sa lalamunan nito. At sa bawat buntong hininga, ay rinig ni Marco ang tila pabulong na tunog ng isang salitang paulit-ulit na inuusal sa pagitan ng paghinga at sakit. Clarissa. Kinabukasan, nagising si Marco sa ingay ng kanyang asawa. Napatingin siya sa leeg nito at halos magimbal sa kanyang nakita. Lorna, ayos ka lang ba? Parang mas lumaki na yung leeg mo ah. Huwag mo ko hawakan, Marco. Masakit! Napatigil siya sa pagsubok na hawakan ng asawa. Halos hindi na makakilo si Lorna sa kama. Ang dating maliit na bukol sa leeg, ngayoy halos kasing laki ng itlog. Namumula at nangingitim sa gilid. Tila bawat galaw ng katawan nito ay may kasamang impit na daing.
Lumapit si Marco na nanginginig ang kamay. Lorna, kailangan nating bumalik sa doktor. Baka hindi lang to ordinaryong pamamaga. Walang silbi ang mga doktor mo. Hindi nila alam to. Hindi nila nakikita ang totoo. Tumitig ito sa kanya ng matatalimang mata at nanginginig ang labi. Ramdam ni Marco ang bigat ng bawat salitang sinasambit ng asawa. Lorna, magpahinga ka muna sa ngayon. Baka napuyat ka kagabi kaya parang mas namaga ang bukol mo. Hindi. Hindi lang sa puyat to, Marco. Parang may gustong lumabas dito. Anong ibig mo sabihin? Kanina paramdam ko na parang may kumakalmot sa loob ng lalamunan ko. Parang may buhay. Pinilit ni Marco na wag maniwala. Subalit ng sandaling yun, napatingin siya sa leeg ni Lorna at nakita niyang gumagalaw nga ito. Tila may umuumbok-umbok mula sa loob. Marco, tulungan mo ko. Dali-dali siyang lumapit ngunit bago pa siya makagawa ng kahit ano, biglang napahawak si Lorna sa bibig. Umubo ito ng malakas. Sunod-sunod hanggang sa may sumabog na tunog ng pagsusuka. May kulay itim na likidong lumabas mula sa bibig nito. Malapot, mabaho at amoy bulok na karne. Kumalat ito sa sahig at sumingaw ang amoy na halos mapasuka rin si Marco. Diyos ko, Lorna, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko na kaya, Marco. Tulungan mo ko. Lumapit siya at pinunasan ang bibig nito ng tuwalya na nanginginig. Ang likido ay maitim na parang pinaghalong dugo at putik. Habang pinupunasan niya ang sahig, napansin niyang sa bawat patak ng likido ay may maliliit na puting uod na kumikilos. Natigilan siya. Parang napako ang katawan niya sa kinatatayuan. Panginoon ko. Kita mo na, Marco. Iyan ang sinasabi ko sa'yo. May gumawa nito sa akin. Hindi to sakit. Hindi to normal. Umiiyak ito habang humihingal at nanginginig sa takot. Dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ito kahit halos sumuka siya sa amoy. Tahan na, Lorna. Gagawa natin ang paraan. Walang ibang makakatulong sa akin kundi ang gumawa nito. Bigla nitong tinulak si Marco at tumayo at halos natumba sa pangihina, ngunit determinado. Lorna, saan ka pupunta? Kay Clarissa, siya ang gumawa nito sa akin. At ngayon, haharapin ko siya. Hindi na siya napigilan ni Marco. Sinundan niya ito palabas ng bahay at tinahak ang madilim na daan. Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng naglabasan sa kani-kanilang pintuan dahil sa sigaw ni Lorna. Nagtataka sa itsura nito na magulo ang buhok, maputla, nangingitim ang leeg at may mga bakas ng itim na likido sa damit. Sa bawat yapak ni Lorna, tila sumasabay ang mga bulong-bulungan ng mga tao. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tingin niya ay nakatuon lamang sa bahay ni Clarissa, kung saan nakasindi ang isang maliit na lampara sa harap ng altar. Paglapit nila, bumukas ang pinto. Si Clarissa ay nakasuot ng puting bestida at payapa ang mukha. Magandang gabi. Huwag ka na magmalinis. Alam kong ikaw ang may gawa nito sa akin. Napatigil si Clarissa at halatang nagulat. Lumapit si Lorna na halos natalisod habang hawak pa rin ang kanyang leeg na namamaga. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi alam? Huwag mo akong gawing tanga, Clarissa. Simula nang dumating ka, ganito na ako. Baka yung mga halaman mo, yan ang ginagamit mo para magbigay ng sumpa. Lorna, tama na! Tumigil ka, Marco! Huwag mo siyang ipagtanggol. Nilalaso niya ang isip mo. Nanginginig ang kamay ni Lorna habang itinuturo si Clarissa. Ang mga mata nito ay puno ng galit at takot. At sa gilid ng bibig nito, may bakas pa ng maitim na likido. Aminin mo, ikaw ang mambabarang, di ba? Alam kong gusto mong mawala ako para makuha mo ang asawa ko. Hindi mo naiintindihan, Lorna.
Hindi ako ang gumagawa ng masama. Kung ano man ang nangyayari sa'yo, hindi yan galing sa akin. Hindi gumagawa ng masama? Eh bakit puro bulungan naririnig ko sa'yo gabi-gabi? Bakit lagi ka may kandila? Para kang nag-aalay. Nagdarasal ako para sa kaligtasan ng lahat, pati na rin para sa'yo. Para sa akin? Huwag mo nga akong gawing katawa-tawa. Kung nagdadasal ka talaga, bakit parang demonyong itsura ko ngayon? Isang sandali ng katahimikan ang bumalot. Ang mga kapitbahay na kanina'y nagmamasid mula sa kanto ay nagsimulang maglapitan. Bumubulong-bulong at pinanonood ang nangyayari. Si Marco ay hindi makakilos. Hindi niya alam kung kanino papanig. Sa asawa bang umiiyak sa harap niya o sa babaeng kalmado sa gitna ng kaguluhan? Lorna, may galit sa puso mo. Yan ang nagpapalakas ng sumpa. Hindi ako. Huwag mo akong turuan! Itinulak ni Lorna si Clarissa ngunit agad siyang napaurong. Napasigaw ang mga tao nang makita ang tumilamsik na likido mula sa bibig ni Lorna. Itim, malapot at amoy nabubulok. Sumabog ito sa sahig. Kumalat at ang ilan sa mga kapitbahay ay napaatras at nagsisigaw. Lorna, tama na! Hinawakan niya ito ngunit tinabig siya ng asawa at halos matumba sa lakas dahil sa galit nito. Kita niyo na? Kita niyo na kung gaano kalakas ang sumpa niya sa akin? Gusto niya akong patayin! Hindi, Lorna. Hindi ako ang kalaban mo. May ibang kamay na gumawa niyan. Isang taong malapit sa'yo. Tigilan mo nga mga kasinungalingan mo. Ayoko ng paliwanag mo. Hindi mo ako maluloko. Lumapit si Marco sa gitna nila na nanginginig. Lorna, tama na. Umuwi na tayo. Hindi ako aalis hanggat hindi siya umaamin. Hindi ko kailangang umamin sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Pero kung gusto mong paniwalaan ang galit mo, wala akong magagawa dun. Ang kapal ng mukha mo. Kunwari mainhin pero demonyo ka pala. Kung sa tingin mo ay yun ako, sana isang araw, makita mo rin kung sino talaga ang tunay na demonyo sa paligid mo. Tumahimik ang lahat. Tanging ihip ng hangin at bulungan ng mga kapitbahay ang naririnig. Si Lorna na nanginginig sa galit ay muling napahawak sa kanyang leeg. Lumaki pa ito, tila lalo pang sumikip ang balat. Napaupo siya sa lupa. Umiiyak habang si Marco ay agad na lumuhod sa tabi niya. Lorna, tigil na. Umuwi na tayo. Niyakap niya ito. Si Clarissa naman ay tumalikod at tahimik na pumasok ng bahay. Habang pabalik sila sa kanilang tahanan, pasan ni Marco ang halos walang malay na asawa at ramdam niyang hindi na ordinaryong sakit ang kanilang kinakaharap. At sa loob-loob niya, kahit pilit niyang itanggi, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Kung hindi si Clarissa ang may gawa, sino? Sa labas ng bahay ni Clarissa, naiwan ang mga kapitbahay na nag-uumpukan. Nakatingin sa sahig na may mga patak ng itim na likido. At mula sa loob ng bahay, bago tuluyang isinara ni Clarissa ang pinto, narinig nilang lahat ang huling bulong na bumalot sa hangin. Banayad, kalmado, ngunit nakapangingilabot. Hindi akong kalaban mo, Lorna. Kinagabihan, bumabalik-balik si Marco sa tabi ng asawa. Si Lorna ay nakahiga pa rin. Nanginginig at sa bawat paghinga ay may kasunod na tunog ng pagdaing. Pawis na pawis ito at halos hindi na makapagsalita sa sakit. Ang sahig ng kanilang silid ay puno na ng tuyong bakas ng itim na suka. Ilang beses nang nilinis ni Marco ngunit panay suka pa rin ang kanyang asawa. Lorna, dadali na kita sa ospital. Hindi ko na kayang ganito ka. Ayoko, Marco. Wala naman silang magagawa eh. Hindi nila kaya to. Pero baka kung ano nang mangyari sa'yo. Huwag mo na akong dalhin doon. Ayoko! Lumapit siya at pinunasan ng pawis ng asawa na nanginginig ang kamay. Ang leeg ni Lorna ay mas lumaki pa na parang nagmamanas at nangingitim. Sa bawat pag-ubo nito,
May lumalabas na amoy bulok na tila pinaghalong dugo at dumi. Sa labas ng bahay, narinig ni Marco ang kaluskos at mga yabag. May kumatok. Binuksan niya ang pinto. Nasa labas ang ilang kapitbahay. Sina Aling Bebang, Aling Ditas at si Grace na may dalang tuwalya at tubig. Marco, tulungan ka namin. Baka makabawas ng sakit kung mapunasan lang namin si Lorna. Tahimik siyang tumango. Pinapasok niya ang mga ito. Si Grace ang unang lumapit kay Lorna at nilapitan ito ng may pag-aalala. Lorna, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Walang sagot si Lorna. Nakatitig lang ito sa kisame at humihingal. Magpainga ka muna ha. Baka kung anong nakain mo eh. Hindi. Hindi pagkain to, Grace. Sumpa ito. Sumpa? Oo. Alam ko may gumawa nito sa akin. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino. Hindi makasagot si Grace. Nagkatinginan ng ibang kapitbahay na halatang kinakabahan. Sa labas, umihip ang malamig na hangin. At sa bawat pag-ungol ni Lorna ay tila may kasabay na mahina at mababang bulong. Biglang umubong muli si Lorna. Malakas, sunod-sunod hanggang sa muling lumabas ang itim na likido. Napaatras ang mga tao at ang ilan ay napasigaw. Si Marco naman ay halos maluha na sa takot habang pinupunasan ng asawa gamit ang tuwalya. Panginoon ko, tulungan niyo po kami. Habang nagkakagulo, muling may kumatok sa pinto. 3 marahang katok. Tahimik na napalingon ang lahat. Pagbukas ni Marco ay naroon si Clarissa. Nakaputing bestida, basa ng pawis at may dalang maliit na bote ng langis at bugkos ng mga dahon. Tahimik siyang tumingin kay Marco saka kay Lorna. Patawad kung makikialam ako. Hindi ko kayang matiis na ganito siya. Hindi na nakakibo si Marco. Maging ang mga kapitbahay ay natigilan. Tanging si Lorna lang ang naglabas ng mahinang tinig. Galit at puno ng pighati. Wala kang karapatang pumasok dito. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ako ang kalaban mo, Lorna. Hindi ako ang gumawa niyan. Tigilan mo yung mga palusot mo. Umalis ka na. Ngunit hindi siya umalis. Tahimik na lumapit si Clarissa sa kama at inilapag ang bote ng langis at halamang gamot. Patawad, Marco. Pero kung hindi ko ito gagawin, baka hindi na siya magising pa bukas. Lumuhod si Clarissa sa tabi ng kama. Binuksan niya ang bote at pinahid ang langis sa palad. Sa bawat haplo sa leeg ni Lorna, umaalingasaw ang amoy ng yerba at langis na parang pinaghalong insenso at luya. Habang pinapahiran ay marahang binigkas ni Clarissa ang ilang salitang hindi nila maintindihan. Maaaring orasyon, maaaring dasal, ngunit sa bawat bigkas ay tila lumalamig ang paligid. Si Lorna ay patuloy na nanginginig. Pilit na lumalayo ngunit parang napaparalisa ang katawan. Wag mo akong hawakan. Tahimik ka lang. Hindi kita sasaktan. Lumipas ang ilang sandali at napansin ni Marco na bumabagal ang pag-ubo ni Lorna. Unti-unti rin itong ibinaba ang kamay mula sa leeg. Ang itim na likido sa gilid ng bibig ay natuyo at ang bukol na kanina'y malaki at matigas ay unti-unting umimpis. Ang mga kapitbahay ay halos hindi makahinga sa pinanonood nila. Hanggang sa tuluyang huminto ang pag-ungol ni Lorna. Ang tanging naririnig ay ang malumanay na boses ni Clarissa na patuloy sa pagdarasal. Nang matapos ay marahan siyang tumayo. Tapos na. Napatitig si Marco sa asawa. Wala na ang itim na likido. Humihinga na ito ng maayos. Napaiyak siya sa ginhawa. Salamat, Clarissa. Diyos ko, salamat po.
Ngunit si Lorna ay nakatitig lang kay Clarissa. Hindi na galit kundi litong-lito. Bakit mo, bakit mo ako tinulungan? Ang akala ko, ikaw ang... Hindi ako ang gumawa ng sumpa, Lorna. Ang tunay na gumawa niyan ay isang taong kilala mo. Isang taong malapit sa'yo. Napatingin si Lorna sa mga tao sa paligid. Tahimik silang lahat. Tanging si Grace lang ang hindi makatingin sa kanya. Clarissa, sino? Ang matalik mong kaibigan. Biglang bumigat ang paligid. Si Lorna ay napatingin kay Grace na unti-unting napaluhod sa kama at nanginginig ang labi. Grace, bakit? Tahimik si Grace sa una. Hawak niya ang baso ng tubig. Nanginginig ang kamay at lumuluha. Dahil sawa na akong tisin ka. Araw-araw ka nagmamalinis, nagmamataas, nilalait ang lahat. Ako, ilang beses mo na akong pinahiya. Ilang beses mo akong sinasaktan nang hindi mo napapansin. Ang gusto ko lang matuto ka. Gusto ko maranasan mo rin kung paano masaktan. Kaya lumapit ako sa isang mambabarang sa kabilang baryo. Pinagawa ko sa kanya ang sumpa para matigil ka na. Hindi ko akalaing ganito kalala ang mangyayari sa'yo. Tahimik ang buong bahay. Si Lorna ay umiiyak at hawak ang sarili niyang dibdib. Grace, patawarin mo ko. Oo, masakit akong magsalita pero hindi ko alam na ganito kalalim ang sugat na nadala ko sa'yo. Patawarin mo ko sa lahat ng nasabi ko. Lumapit si Grace. Umiiyak at yumuko siya sa harap ni Lorna. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko dapat pinadaan sa kasamaan ng leksyon. Hinawakan ni Lorna ang kamay ni Grace at pareho silang napaiyak. Tama ka. Dapat lang talaga akong maturuan ng leksyon. Pero hindi sa ganitong paraan. Ngumiti si Clarissa. Lumapit siya at pinatong ang kamay sa ulo ni Lorna. Ang kapatawaran ng pinakamatinding gamot. Wala nang kulam na mas makapangyarihan doon. Tahimik silang lahat. Ang mga kapitbahay ay unti-unti nang nagsialis. Iniwan silang apat sa loob. Si Lorna, si Marco, si Grace at si Clarissa na nakatayo pa rin sa tabi ng kama na may hawak pa ring bote ng langis. Clarissa, sino ka ba talaga? Ang nanay ko'y albularyo noon sa Quezon. Ipinagpatuloy ko lang ang trabaho niya. Maraming natatakot sa mga kagaya namin pero hindi lahat ng may alam ay gumagawa ng masama. Napalunok si Marco at sa unang pagkakataon ay lumuwag ang dibdib niya. Patawarin mo ako, Clarissa. Itinuring kitang salot. Pinaniwalaan ko ang takot ko kaysa sa kabutihan mo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Lorna. Ang mahalaga, natutunan mo na kung saan nanggaling ang tunay na sumpa. Hindi ito galing sa mambabarang, kundi sa sarili nating puso, sa galit, sa inggit, sa paninira. Naluha si Lorna. Tumango naman si Marco. Tahimik si Grace ngunit ramdam ang bigat ng pagsisisi sa bawat luha na tumutulo sa mukha niya. Bago umalis si Clarissa ay inabutan niya si Marco ng maliit na bote ng langis na naiwan sa mesa. Para saan ito? Panglinis, hindi lang ng sugat, kundi ng konsensya. Tumalikod siya at sa bawat yapak palabas ng bahay, tila kasabay niyang nilabas ang mabigat na hangin ng gabi. Pagkalipas ng ilang sandali, dumaloy ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng bahay. Tahimik na nakahiga si Lorna. Payapa at sa unang pagkakataon ay ngumiti siya ng tapat. Kinabukasan, muling lumabas si Lorna sa harap ng bahay. Tahimik na ang baryo at sa tapat ng kalsada, nakita niya si Clarissang nagtatanim ng bagong halaman. Ngumiti siya rito.
Hindi na mapait kundi totoo. Ngumiti rin si Clarissa sabay tango. At sa likod ng ngiting yun, alam nilang pareho na tapos na ang sumpa. Minsan, ang salot na kinatatakutan mo ay hindi na sa kapitbahay mo, kundi sa sarili mong puso. Ang takot at galit ay parang kulam na unti-unting sumisira hanggang hindi mo natututunan ang magpatawad. Wakas!